Nang mga sumunod na araw ay palaging umaalis si Tyrone. Minsan ay sa beach ito nagpapalipas ng gabi. Mas lumala ang mga bulungan at tiniis niya ang lahat ng mga sumbong ni Tando. Pero isang message ni Maggie ang nagpabalik sa kanya sa mansyon. Anong kalokohan ito, Maggie? Pakiulit nga ang sinasabi mo. Iamot na sabi ni Tyrone. Ayaw talaga niyang umuwi at lalong ayaw niyang kausapin si Maggie o kahit ang marinig ang boses nito. Pero nang mabasa niyang message nito, ay halos bumulwak ang galit niya. Nabasa mo, hindi ba? Buntis ang asawa mo at maselan. Kaya kung pwede, pumirmi ka ng bahay. Sabi ni Maggie, bumulwak na lalo ang galit ni Tyrone. Maging ang suklam na kinikimkim. Sinakal nito si Maggie na napasandal sa dingding. Pinili niyang kausapin ito sa silid nito para hindi marinig ng iba. Alam mo, at alam na alam mong hindi akin yun, Maggie. Alam mo ba kung bakit hindi ako umuwi? Dahil nasusuklam ako. Nandidiri ako na kulang na lang pati sarili ko kasuklaman ko. Sabi ni Tyrone. Anong hindi sa'yo? Hoy, Tyrone, pinalalabas mo bang may ibang lalaking anak ko? Pinaniniwalaan mong mga tsismoso mong tauhan? Galit-galitang sabi ni Maggie. Plano niya ito. Ang alam ni Tyrone ay ilang ulit nang may nangyari sa kanila ni Marjorie. Kaya hindi naman imposibleng may mabuo. Naiinis kasi siya nang matapos ang nangyari sa kanila sa shower. Ay ilang araw itong palaging umaalis at kung minsan ay hindi pa natutulog sa mansyon. Kapag umuuwi naman ay pagod at halos sa library na nakakatulog. Nawalan na siya ng pagkakataong makasama ito sa kama. Lalo na ang makasipin. Sa halos 3 linggo'y palagi itong wala. At halos umabot na ng magdadalawang buwan na hindi niya ito natatabihan. At sabik na siya sa manugang. Miss na miss niya ito at kung ano-ano na naman ang pumasok sa kokote niya. Isang gabi umuwi ito at medyo nakainom. May bitbit itong flower para kay Marjorie. Pagkatapos ay inabot ang isang velvet square box. Ewan sa anak-anakan niya pero bigla itong tinanggap ni Marjorie. At nagpasalamat kay Tyrone. Hinalikan pa ito sa pisngi. Nakita niya nag-alangan si Tyrone pero ngumiti pa rin. Kahit sa malayo nakatingin. Inamoy-amoy ni Marjorie ang bulaklak. Saka binuksan ang velvet box. Wow! Isang Swarovski necklace ito, Tyrone. Oh my God! Ang mahal nito, love. Thank you! Thank you! Sabi pa ni Marjorie. Ipinagtataka iyon ni Maggie habang nagngingit-ngit ang kalooban niya sa selos sa tinggit. Nang gabing yun ay maagang pumanhik ang mag-asawa na lalong ikinagalit ni Maggie. Nag-message siya sa anak na bumaba ng hating gabi at mag-uusap sila pero tumanggi ang anak-anakan. Kaya ang isipan ni Maggie ay napuno ng haka-haka, duda at tuluyang nabaliw na sa selos si Maggie. Nang sumapit ang almusal kinaumagahan ay nasa tabi ni Tyrone na upo si Maggie at sa kabila pa rin si Marjorie. Pero nagulat si Maggie nang subuan ni Marjorie ang asawa. At pati pagpapainom ng tubig ay si Marjorie ang gumawa. Love, gusto mo bang ipagpalaman kita ng tinapay? Sabi ni Marjorie. Tumango si Tyrone habang pinakikiramdaman ng mga nagaganap. Kagabi umuwi siya at tinangkang maging malambing kay Marjorie. Naisip niyang punuin ng regalo ang asawa. Natatakot kasi siyang magsumbong si Maggie sa anak sa namagitan sa kanila. Hindi niya alam kung ilang beses yun. Natatakot siyang tanggapin ang katotohanan. Na maging yung unang gabi nila ni Marjorie, ay si Maggie rin yun. Hindi na niya yun makakaya, baka makapatay na siya. Hindi niya alam kung anong kademonyohan ang sumapi kay Maggie. Alam niyang bata pa ito at may itsura naman. Nakita niya ito bago siya nawalan ng paningin. Tisay ito na nilosyang ng kahirapan. Nang maalala ang buhay ni Maggie at Marjorie sa Laguna, inisip ni Tyrone na inggit at pera ang habol ni Maggie. Naisip ni Tyrone na baka ipang-blackmail ni Maggie ang sekretong pagpasok nito sa silid at pakikipagniig sa kanya para perahan siya. Paano kung may video si Maggie ng lahat? Kaya umalis si Tyrone ay para mag-isip at para na rin makahingi ng tulong at payo sa kanyang attorney. Si Tando na tangi niyang karamay ang nakakaalam ng lahat ng natuklasan, pati na rin ang paminsan-minsang paglinaw ng kanyang mga mata. Si Tando na rin ang inuutusan niyang pasimpleng gumawa ng mga hakbang na sinimulan niya. Wala nang malamang ginagago siya ng ina ng kanyang asawa. Nitong huli ay nalaman niya na alam rin ni Manang Sita. Legal ang kasal niya kay Marjorie, kahit pa nga huwes lamang ito. Ang balak niya noon ay pakasalan ito ng Ingrande kapag bumalik na ang paningin niya. Kaya sana wag itong sirain ni Maggie.
Kaya ang natuklasan ni Tyrone ng gabing yun sa banyo ay kinimkim na lamang niya. Pero hindi na hinayaang maulit pa. Kailangan niyang magkunwaring wala pang alam. Baka kasi kapag ibinukin niyang alam niya ng pinagagawa nito, siya pang baliktarin at makarating kay Marjorie. Ayaw niya magkaproblema sila ni Marjorie. Lalo pa't nangako na ang asawa na pag-aaralan na siyang tanggapin. Kaya nang araw na bumili siya ng mga bulaklak, ipinangako ni Tyrone na sa tuwing uuwi ay maglalambing sa asawa at bibigyan ito ng regalo. Pero hindi muna siguro pipiliting sipingan siya. May takot pa kasi siya. Pero heto, itong balita ni Maggie, itong panibagong kasinungalingan ni Maggie, ay hindi niya nakaya pa. Lalong dumiin ang pagkakasakal ni Tyrone kay Maggie. Ngayon ay muli na naman siyang gagaguhin ng biyanan at hindi siya makakapayag. Hindi niya hahayaang magago ulit nito. Anong plano mo, Maggie, ha? Kaya mo ba sinasabi ang kasinungalingang ito? Dahil gusto mo lamang akong umuwi at ano? Ano? Para masolo ulit ako. Para magpakasasa ka ulit sa kandungan ko. At gaguhin ang bulag na tulad ko, ha, Maggie? Galit na sigaw ni Tyrone. Oo, alam ko na. Matagal na. Alam kong ikaw ang babae sa shower. Kaya pala nagtataka ako dahil kakaiba. Oo, Maggie. Booking ka na. Kahit blurred ay nakita kita ng sandaling yon. Alam na alam mo nagkakaroon ako ng images. Kahit saglit lang. Kaya booking ka na. Kaya ako hindi umuwi ay dahil nasusuka ako kapag naaamoy ka. Nasusuklam ako kapag naririnig ka. Ang tanging dahilan kung bakit nandito ka pa't nananahimik ako, Maggie, ay si Marjorie. Mahal ko ang anak niyo. At ayokong malaman niyang nakakasukang gawain ng ina niya mismo. Sabi ni Tyrone. Ha? Ako ang nagpakasasa? Baka nakakalimutan mo, Tyrone. Ako ang kaniig mo. At hindi lamang sa shower, kundi sa kamang yan. At 2 beses pa. Tama ka. Hindi mo nga mapubuntis si Marjorie. Dahil ako ang buntis, Tyrone. Ako ang nabuntis mo. What? No. Nagbibiro ka, Maggie. Hindi totoo yan. Pawiin mong sinabi mo. Maggie, hindi totoo yan. Kinakabahan at nanginginig sa galit si Tyrone. Mas lalo nitong sinakal si Maggie. Oh, I'm so sorry, honey. Pero wala na akong magagawa. Fertile ako nang magsiping tayo. Tama ka. Planado ko ang lahat. Hindi nga si Marjorie ang kasiping mo. Kahit noong unang beses. Hindi rin si Marjorie nag-aasikaso sa'yo, kundi ako. Tama ang mga sumbong ng ina-inahan mo. Sabi ni Maggie. Hayop ka, Maggie. Hayop ka. Napakasama mong ina. Nasuntok na ni Tyrone ang dingding sa galit. Kung pwede nga lang suntukin ang mukha ng demonyong nasa harap niya. Paano mo ito nagagawa? Napakasama mo. Napakasama mong hayop ka. Muling sinakal ni Tyrone si Maggie gamit ng 2 kamay. Halos maubo na si Maggie sa higpit ng pagkakasakal ni Tyrone sa babae. Get out of my house, Maggie. Get out now! Ayokong tumirang isang ulupong sa bahay ko. Get out! Get lost! Sigaw ni Tyrone na mas isinandal ng padarag si Maggie sa dingding. Sige, subukan mo lang na paalisin ako sa bahay na to, Tyrone. Sasabihin ko kay Marjorie ang totoo. Sa tingin mo maniniwala si Marjorie na ako ang pumapasok sa silid mo? Hindi maniniwala sa'yo ang anak ko. Sasabihin ko kay Marjorie na pinupwersa mo ko at tinatakot dahil ayaw niyang sumiping sa'yo. Yun din ang sasabihin ko sa mga tao dito na dinadaan mo ko sa pananakot, Tyrone. Kaya no choice ka, Tyrone, kundi ang makita ako sa bahay mo araw-araw. Sabi ni Maggie. Mananahimik ako, Tyrone, at wala kang maririnig sa isang kondisyon. Ilipat mo na agad kay Marjorie ang share niya sa plantasyon at magpasok ka ng 500,000 sa account ko. Kabayaran yun para sa pananahimik ko, Tyrone. Ano? Hayop ka talaga, Maggie. Sabi na nga ba pera ang habol mo? Sabi ni Tyrone. Tama. Pera. Yaman. Ang masarap na buhay na kay Marjorie mo ibinigay at hindi sa akin. Samantalang ako ang unang nakita mo
At ako ang unang nang-akit sa'yo. For God's sake, Maggie. She's your daughter. Ang anumang tinatamasa ni Marjorie ay mararanasan mo rin. Ikaw ang nag-iisa niyang pamilya. Paano mo ito nagagawa kay Marjorie? Ano? Limos at barya-barya? Si Marjorie tagapagmana mo. May share sa mga asset mo. Samantalang ako. Ha? Barya-baryang allowance. Hindi ako papahayag, Tyrone. Ngayon na dinadala kong dugot laman mo, ay sa akin dapat ang nakay Marjorie. Gawin mong parehas ang meron kami. Saka ako mananahimik. Gawin mo yan kung ayaw mong pumiyok ako sa lahat. Pananakot ni Maggie. Hindi na nakapagsalita si Tyrone. Unti-unting bumitaw ang kamay niya sa pagkakasakal kay Maggie at tulalang lumabas na ng silid na yon. Sa kanyang library ay nilunod ni Tyrone ang sarili sa alak. Halos magkakasunod na araw na hindi lumalabas si Tyrone sa loob ng library. 3 araw itong walang kain at hindi man lang bumababa para kumain. Dahil sa naging gawi ni Tyrone ay nag-alala si Tando, kaya ito na ang kumatok sa amo at nagdala ng mainit na sopas. Nang hindi sumasagot ay kinuha niya ang susi ng library at pumasok na lamang ng kusa. Naabutan niyang nangangamoy alak ang loob ng library at lupaypay ang amo sa kalasingan. Inasikaso ni Tando ang amo at binuhat upang maipasok sa silid nito. Saka doon hinilamusan at pinatulog ng maayos. Alam niyang ilang araw nang may problema ang amo at alam niyang dahilan niyon. Nagbilin sa kanya si Tyrone na subaybayan ng pasimple ang biyanan kapag nasa itaas siya. Kaya alam niyang mga kilos nito. Nag-ura-uradang nagpahatid si Tyrone sa mansyon dahil may text daw ang biyanan na hindi maganda at kinutuban na si Tando. Bili ni Tyrone at naging gawain na rin ng kanyang alalay ang kuhanan ng video sa cellphone ng anumang nagawa nito. Kaya nang ihatid niya si Tyrone sa sala at pumasok ito sa silid ng biyanan nito, kinutuban lalo si Tando. Inilabas niya ng flip-top na Motorola at binuksan ng kamera. Isiniksik niya ng sapilitan sa ilalim ng pinto. Manipis ang new model ng flip-top cellphone ng Motorola, kaya nagawa niyang mailusot ng konti sa ilalim ng pinto. Hindi man ito makuhanan ng video ang nangyayari. Maire-record naman doon ang usapan ng dalawa. Halos kilabutan sila ng tiyahin niyang si Aling Sita sa lahat ng narinig nila, ang nasagap ng recording. Napaantanda pa nga si Manang Sita at kinilabutan naman si Margie, ang asawa ni Tando. Binilinan siya ni Manang Sita na wag lulubayan ang tingin si Tyrone dahil baka pati kaligtasan ng amo nila ay manganib. Demonyong nakatira sa bahay nila ngayon at delikadong kawawang si Tyrone. Nang mahimasmasan si Tyrone ay kinumbinsi niya itong doon muna sa beach magpalipas ng araw at magliba. Nagpilit na sumama si Manang Sita at hindi na daw kayang nangyayari. Pero hindi nila ipinaalam kay Tyrone na narinig nila ang lahat. Kaya pagpunta ni Tyrone sa resort ay kasama na nito si Manang Sita. At nagpaalam ang matanda na doon muna ito sa resort dahil madalas naninikip ang dibdib sa mansyon. Humingi ng tawad si Tyrone sa matandang naging parang ina na niya sa mahabang panahon. At sinabing pinagsisisihan ng pagiging tanga at bulag. Nayakap naman ni Manang Sita si Tyrone. Awang-awa siya sa kapalaran ng amo. Napakabait na bata. Ang tanging naging pagkakamali lamang ni Tyrone ay naging mayaman at umibig ng tapat. Panalangin na lamang ni Manang Sitang matutunan sana itong mahalin ni Marjorie. Kung hindi man ay makahanap sana ng kahit ibang babae ang amo, baka mas mahalin pa ito ng magiging kabit nito. Sa loob ng halos 1 buwan ay nanatili lamang si Tyrone muna sa resort dahil hindi niya kayang makasama si Maggie kahit miss na niya makatabi si Marjorie. Pero hindi nakalimutan ni Tyrone ang pangako sa asawa. Nagpadala ito ng mensahe kay Marjorie na nasa Maynila muna pansamantala at kailangang asikasuhin ng negosyo. Ibinili niya sa asawa ang mansyon at pagkatapos ay binili na niyang mag-shopping ng kahit anong gusto dahil nilagyan na daw niya ng perang ATM ng asawa. Ikinatuwa iyon ni Marjorie. Tuwing kada Lunes at Huwebes ay may delivery ng bulaklak para kay Marjorie. May munting mensahe at palaging may I love you. Pero madalas si Maggie ang nakaka-receive nito. Kaya ang inggit at selos ni Maggie ay umaapaw na sa ilong nito. Tuminti pa ang selos ni Maggie ng halos 2 beses din sa 1 linggong may dumarating na package para kay Marjorie. Galing daw ng Maynila mula sa asawa. Si Maggie pa rin ang tumatanggap kaya alam niyang kung ano-anong mga alahas, pabango at mamahaling bag ang mga yon. At sa kasakiman ni Maggie, hindi niya yun inaabot kay Marjorie. Pero isang umaga, si Marjorie ang nakareceive sa flowers na padala ng asawa.
dahil nagkataong nasa banyo ang ina. Si Marjorie din ang nag-receive ng package na nagkataong isang mamahaling set ng jewelry. Nakita ni Maggie ang ngiti sa mga mata ng anak at hindi niya yun nagustuhan. Pati ang pag-amoy-amoy ng bulaklak. Nakita niyang tila may nag-iba sa aura ng anak at lalo siyang nanggigil sa galit. Hindi pa doon natapos ang duda ni Maggie. Dahil isang gabi narinig niyang tumawag si Tyrone at malambing itong kinausap ni Marjorie. Love, kailan ka ba uuwi? Kasi ang lungkot dito sa silid ang lamig pa. Sabi pa ng malandi niyang anak. Ha? Talaga? Kailan? Pangako yan ha? Bilisan mo ha? Maganda ba dyan? Mag-e-enjoy ba tayo dyan? Siyempre naman love, 2 buwan tayo dyan. Okay. Sige. Kinikilig pang sagot ni Marjorie. Miss na din kita, Tyrone. Okay, ingat ka dyan. Malulungkot ako kapag hindi ka nag-ingat. Sabi ni Marjorie at ibinaba na ang telepono. Sa komedor na nagkita ang mag-ina. Tahimik si Marjorie pero malapad ang ngiti. Pansin niyang hindi na rin pumapasyal ang kasintahan nito. At pansin niyang hindi na rin ito madalas tumatakas at naglalakwatsa sa gabi. Pero ng mga sumunod na araw ay naging panay-panay ang tawag ni Tyrone. At harapan kung magsipaglambingan ng dalawa. At nagugulat si Maggie sa nakikitang ugali ng anak. Nang mga sumunod na araw ay tumindi pang lahat dahil halos 2 beses kung magpadala ng kung ano-ano si Tyrone para sa asawa. At nakapagtatakang lahat yun ay tinatanggap ni Marjorie ng nakangiti at hindi na ipinapakita o ikinikwento sa kanya. Hindi nagugustuhan ni Maggie ang nangyayari. May hindi sinasabi ang kanyang anak. Pansin din niyang medyo nananaba ang kanyang anak at naging matakaw sa pagkain. Dati-rati ay iniaabot sa kanya ni Marjorie ang lahat ng ibinibigay ni Tyrone. Pero hindi na ngayong halos mag-iisang buwan na. Higit sa lahat kapag tinatawag niya ang anak para bumaba sa silid niya, ay hindi na ito bumababa. Naalala ni Maggie ang narinig niyang usapan ng anak at ni Tyrone. Parang niyaya nito si Marjorie at ang dinig niya ay 2 buwan. Matagal yun. Matagal na mawawala si Tyrone. Tinatakasan ba siya ng manugang? Pati si Marjorie ay ilalayo nito. At ang traidor niyang anak-anakan ay isasama nito sa pagtakas. May mga sintomas ng pagbubuntis si Marjorie. Posible bang may nangyari kina Tyrone at Marjorie noong mga panahong hindi na bumababa si Marjorie? May nangyayari ba na nakalusot sa kanya? Pumayag na ba ito dahil wala na sila ng boyfriend nito? Natauhan na ba't nasilaw na si Marjorie sa kayamanan ni Tyrone? Kaya ba kinakamkam na nito ang lahat at latak na lamang ang sa kanya? Halos nito mga nagdaang 2 buwan ay para na lamang siyang multo sa bahay. Umaalis at umuuwi si Marjorie na maraming pinamimili pero wala para sa kanya. Nag-astang reyna ng bahay ang anak at para pang ang isa lang siyang katulong kung hingian ng tubig. Sa silid ito ni Tyrone naglalagi at hindi na sa silid ni Maggie. At higit sa lahat hindi na ito nagkikwento pa ng kahit ano. Lalong-lalo na hindi na ito nagrereklamo tulad ng madalas nitong ginagawa noon. Hindi pwede. Akin si Tyrone. Ako lamang ang dapat maging reyna ng mansyon na to. Ako lamang. Walang pwedeng umagaw kay Tyrone. Walang pwedeng sumira ng mga plano ko. Kahit ikaw pa yan, Marjorie. Pagsisisihan mo ito. Magbabayad ka. Isinusumpa ko. Pagsisisihan mong naging traidor kang babae ka. Hindi kita hahayaang maging masaya kasama siya, Tyrone. Hindi ko hahayaang mauwi sa wala ang lahat ng mga plinano ko. Akin si Tyrone. Akin siya. Kaya bago man sumapit ang sumunod na linggo na nakatakdang umalis si Marjorie ay kumilos na si Maggie. Kinuha niya ang ATM ni Marjorie na alam niya ang password dahil kasama naman siya nang mag-open ito. Winidraw lahat ni Maggie ang laman niyon. Pagkatapos ay kinuha ang lahat ng alahas at mamahaling gamit ni Marjorie at ipinatago sa isang taong palagi niyang maaasahan. Isang taong hibang din sa kanya. At sa kanya din lamang kasi umaasa. Tinawagan ni Maggie ang boyfriend ng anak at may mga sinabi dito. Pagkatapos ay tinawagan naman ng isang taong alam niyang mapagkakatiwalaan at alam niyang gagawin ang lahat ng kanyang ipag-uutos. Isang taong kayang gawin ang lahat para din sa kanya. Pinagplanuhan niyang maigi ang gagawin, katuwang ang taong kanyang pinagkakatiwalaan. Matapos ibigay ang lahat ng detalye at matapos iutos sa mga dapat gawin,
ay binigyan ng malaking halaga ni Maggie ang lalaki na ikinatuwa nito. Isang mahigpit na yakap pa nga ang isinukli ng lalaki. Sa isang mainit na tagpo na uwi ang pagpapasalamat na yon, na alam ni Maggie na kahinaan ng taong pinagkakatiwalaan at ginagamit iyon ni Maggie upang mapasunod ng walang kahit anong tanong ang lalaki.